Where there's smoke, there's fire. Kung may usok, baka may sunog. Pero ang mga kagamitan sa isang bahay sa General Santos City, bigla na lang nasusunog sa hindi pa rin maipaliwanag na dahilan. Parang apoy na kumalat ang balita sa Purok Kahilsot, Barangay Kalumpang sa General Santos City na meron ditong isang misteryosong bahay na ang mga gamit di umano bigla-bigla na lang lumiliyab. Nagsimula raw ang lahat nito lang October 23 nung ang mga nakatira rito nakaamoy ng usok. Laking gulat na lang nila nung nakitang nasusunog ang mga damit sa likod ng bahay. Pero hindi riyan nagtapos ang kakatuwang pangyayari dahil sa sumunod na 5 araw, nagkasunod-sunod din ang misteryosong pagliliyab. Nasunog ang kutsyon, mga aparador, pati sewing machine. Ito, bigla na lang siyang nagliliyab. Ito rin, oh. Ito, oh, malaki, oh, sunog. Dahil dito, takot na takot ang mga kapitbahay. Nakita ko na talaga, aktual talaga. 2 mata, basang-basa yung unan, pero nasusunog yung unan. Maya-maya, nagsigawan na naman, kaya sunog naman, sunog. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang anak ng may-ari ng bahay na si Alice, parating dala-dala ang kanyang bag. Dito kasi yung mga important documents, yung ID, saka yung gamot ng anak ko kasi bagong check up pa lang yan. Kaya yun ang sinisiguro ko. Kahit saan ako mapunta, dalang-dala ko. Kasi di mo kasi alam kung saan siya titira eh. Hinala ni Alice ang nanununog sa kanilang bahay, mga masasamang elemento. Nakikita ko talaga na mayroong ibang mga nilalang. Dahil dito, sumangguni siya sa sikat na manggagamot sa kanilang bayan na kung tawagin, Master. Tinatawagan ko yung nakatira sa bahay ni Alice Giner doon sa Kalumpang. Tao ka man dito sa amin, nakatira sa Jerusalem. Tinawagan namin kayo. Tinawagan ko ngayon kung sino nakatira sa bahay. Yun, lumabas yung maliliit, yung duwende. Ikaw nag-umpisa, pinakitaan mo ng apoy, so nagka-interest sila ngayon. Ito lang sila. Wag na. Pinagalitan ko. Bakit sabi ko ganyan ang ginawa nyo? Nakaperwisyo kayo ng tao. Sabi sa akin, naglaro lang daw sila. Pinabindisyonan din ni Alice sa pare ang kanilang tahanan. Pagkatapos nito, bigla raw natigil ang mga pagsunog. Pero matapos lang ang 2 araw, nasunog naman bigla ang kanilang kutsyon. At sa pagkakataong yon, nakita raw ng lola ni Alice na nagkatawang tao ang dati nararamdaman lang nila na masamang espiritu. Noong nakita ng nanay ko mismo, bata siya, wala dito yung bata. Alam niya kung yung pumapasok. Kung hinihimay-himay niya yung damit na nakasampay, nakita ng nanay ko yun. Hindi pa niya sinaway. Nung nakita na niyang sinindihan na, doon, sinaway na niya, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Saka umalis yung bata, doon siya na-alarma. Sabi niya, "Alis na tayo, day." Pero sino o ano ang sanhi ng sunod-sunod na sunog sa bahay ni na Alice? Sinimulan ng aming team ang pag-iimbestiga. Una nilang napansin ang mga pakalat-kalat na posporo at kandila sa loob at labas ng bahay. Ang pamangkin ni Alice na si Ayan, mayat-maya rin kung manigarilyo. Noong unang sunog, hindi ako ang sasabing suspect noon kasi wala ako dito. Pag ubos ng yosi ko, aapakan ko naman yung kalayo niya. Itatapon ko sa tubig para mapatay. Ang nanay naman ni Alice, dahil sa katandaan, madalas lang na nakahiga sa kwarto. Minsan nagsasalita na mag-isa. Kung hindi naman, nakaupo lang at tulala. Hinala ng ilan sa kanilang mga kapitbahay, si Lola ang salarin ng mga pagsunog. Siya lang daw kasi ang madalas na naiiwan sa kanilang bahay. Ang aking pasok sa utak ko, yung sumusunog, yung
Dito lang sa bahay nakatira, yung matanda talaga ang suspect ko noon. Ako ang sinisisi nila. Siyempre, masakitan. Kaya ngayon, magdasal ako, hindi na ako gumamit ng posporo. Lumalayo na ako sa may makaapoy. Pero nung nangyari ang sunog, nung October 25, nalaman ng aming team na wala noon doon si Lola kaya tila walang basihan ang hinala ng ilang mga kapitbahay. Kinuha kami ng chairman namin, puro chairman, magbihis kayo, may pupuntahan tayo. So kami lahat pumunta. So wala na talaga si nanay. Pero nung pag-alis namin, tumira na naman siya. Samantala, pinahintulutan ni Alice na maglagay ang aming team ng CCTV cameras sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Naiwan ang mga ito sa loob ng isang araw. Nung reviewin ni na Alice at ng mga kapitbahay ang CCTV footage, dakong 10:30 ng gabi, makikita si Ayan na tila nagro-ronda sa kanilang bakuran. Maya-maya pa, natigilan siya sa paglalakad at napalingon. Nagulat sila sa na-capture ng CCTV camera. Parang meron naman talaga, dyan. Tingnan mo. Pangkasabay mo na yung sinasabi mong usok ba? Dating ko dun sa lagyan ng mga baboy namin, may nakita na agad akong puting usok sa kiliran ko. Saan galing yung usok? Iwan ko. Ako lang nag-isang maglakad, hindi naman ako nanigarilyo nun. Kung dito tayo magbabasa, may gumagalaw dyan na something. Pero normal kasi ito sa maliliit na resolution na videos. So definitely po, hindi po ito usok. Hindi, kasi kung usok naman yan, ang usok gumagalaw eh. At may ilaw, so visible yan. Dumating din sa bahay ni na Alice ang dimanoy grupo ng mga seer o yung may kakayahang makakita ng dimano mga elemento. Nakita mo? Dito kanina yung presensya niya napakalakas. Lipat-lipat siya eh. Mainit ang buong katawan ko. Yun ang palatandaan ko na merong nakatira na mga hindi natin kagayang mga tao. Pero ang totoo raw na ginugulo ng demonyo, Yung mga iganto na yan, gusto ko rin si nanay. Sa kwarto? Nandun ba sila? Sa kwarto? Okay. So palayasin na natin sila. Go away now! sa kalagitnaan ng pagdarasal ni na Pastor Joey at ng kanyang mga kasama, si Lola biglang umiyak. Pero bakit raw ginugulo ng di manoy masasamang elemento si Lola? Na-discover namin na meron kasi siyang hindi tinanggap sa kanyang tatay na gustong ipamana yung manggagamot kasi ipinapamana bago mamatayan. Nung hindi niya po tinanggap, nagalit po yung espiritu na nandoon sa kanyang tatay. Nandito na ngayon, ito yung result ng ginawa nila na nanggugulo kasi hindi tinanggap ni nanay yung offer na manggamot. Nagsagawa rin sina Pastor Joey ng tinatawag na cleansing para maitaboy ang di manoy masasamang espiritu. Amin pong pinuputol lahat ng mga nagpo-flow ng mga curses. Lord, in Jesus' name. Amen. Anong nag-healing na si Pastor sa akin, parang gumaan talaga yung pakiramdam. Kinabukasan, sinuri naman ni Engineer Felix Cañazares at Architect Jim Bastes ang bahay ni na Alice para matiyak kung saan nagmumula ang apoy. Talagang prone ito sa sunog. Considering nga yung mga materials ay tuyo na at matagal na. Pwede galing sa spontaneous ignition. Ibig sabihin, mayroon chemical, pagkatapos na initan at nagkaroon ng apoy. Baka mayroon nilagay dyan na lighter. Ayon din sa fire official na tumingin sa bahay ni na Alice kung ang pagbabasihan daw ang mga marka ng sunog, mukha raw itong sinadya. Baka may dalang kandila o tapos plus yung itong wood na to, di ba may barnis siya? Yung barnis, pwede siyang maano ng apoy. Sa mga ganito kasing klase sa kahoy, hindi ko sa nagkakaroon ng sunog ang kahoy. Kailangan meron talaga siyang sindihan talaga siya. Madali itong masunog kasi fabric siya. Kahit kunting init, pwede natin subukan na
Sandali lang, di ba? Malaki na kaagad. Tao mismo, siya mismo nagsusunog. Kasi hindi mag-create ang apoy kung bigla-bigla lang siya na magkakaroon ng apoy. Hindi lang nila makita o hindi lang nila mahuli. Kasi baka isa din sa kanila ang merong gawa. Mahirap kasi makipag-argument sa mga taong ayaw maniwala. Para sa akin, kabinet yun ng personal namin yun, ng ako, tsaka yung dalawa kong anak. So, sino namang magagamit ng lighter? Hindi naman kami naninigarilyo. Pero sana kung sa pamangkin po, hindi naman yan pumapalagi sa bahay Sa ngayon, mag-iisang linggo nang natigil ang pagsusunog sa bahay ni na Alice. Samantala, dahil sa trauma na kanyang naranasan, kumonsulta na rin si Alice sa isang psychiatrist. Yung bawat membro ng pamilya, naapektuhan sila dun sa pagkakasunog ng biglaan yung mga kagamitan sa bahay. At ito nakapag-create sa kanila ng disturbance. Ang masyadong naapektuhan is yung matanda. Kasi unang-una yung matanda, meron na siyang tinatawag na perceptual disturbance. No, may narinig siya na siya lang nakakarinig. At yung mga sinasabi niya, hindi na organized. Wala nang thought. Mga ako ngayon, sana naman iisang huwag niyang ulitin yun. Maglaro siya kahit hanggang saan niya gusto, kung anong gusto niya. As long as huwag lang siyang mananakit at huwag naman yung apoy kasi talagang natutroma na kami. Kung may usok, may apoy. Pero ang tanong, sino o ano ang gumagawa nito? Kagagawan nga ba ng mga elemento o gawa-gawa lang ng tao? Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.